time, not my will be done. Amen? Amen! It is a pagan mentality. Kapag pupunta tayo dito for healing lang, for liberation lang, pupunta tayo dito not just for healing, not just for liberation, but for conversion. A strong turning point. Ang pagbabago sa ating pananaw, sa ating isipan po ay kinakailangan yan. Unahin natin ang Diyos. Noong una, wala kang regular confession. Ngayon, you'll receive Jesus regularly with great devotion. Ang pagdadasal natin with great devotion. Pagrurosaryo natin with great devotion. Alam nyo, yung team natin, lahat kayo na nandito, sinasalit namin kayo sa dasal namin. Lahat ng mga merong may sakit, sa mga prayer namin, lalo-lalo sa banal na rosaryo, at lalo-lalo na sa banal na misa. Ako nag-misa ngayon dahil wala akong misa sa labas. Doon lang ako sa kwarto. Kabilang di Manny, Brother Giovanni, Brother Edison, yung mga kusinira sa kumbento, private mass, dahil isa lang yung misa ngayon sa araw na ito. Kahapon, 3 yung misa ko. 2 patay, isang buhay. And then ngayon, ito yung kausan ko, yung paghihikayat ng mga tao, people's power. Nakalimutan tayo na the power is in us, in our hands. Kung magkaisa yung mga tao, wow, amazing. So ngayon, sa politics dito sa Valencia, sinabihan ko yung mga politiko, yung mga tao din, huwag kayong maging panatiko sa mga politiko. At sinabihan ko din mga politiko, huwag kayong maging panatiko sa inyong partido. Kaya tayong lahat hindi maging panatiko. Amen? Amen. Sana tayong lahat dadagdag yung ating pag-ibig sa ating lungsod. Isa lang yung ating lungsod. Di ba? Yung bayan natin, isa lang. Anong sabi ni isang mayor? Babasahin ko po ito. Sabi ni... babasahin ko ha. Ito yung sabi ni Mayor Benjamin Magalo. Humina yung internet ko. Ito yung sabi niya. Babasahin ko lang ha. Balik niya yung internet. Wala. Excuse mo na nandito. Natabunan na. Kung magkaisa na yung mga tao, ang ganda ng Pilipinas. Wala na yung corruption. Dahil dito, sa Valencia, ipabilanggo ko, kasuhan ko yung mga politiko na magpipili ng boto. Ako mismo ang kakasa. Amen? Amen! Ada, hindi ka ba natatakot? No. Papatayin ka ng mga tao. Okay lang, si Kristo pinatay naman. 40 years old ako ngayon, 30 years old ang si Kristo, nagpas na. Pwede na patayin. Amen? Pwede na patayin. Huwag na nakalala, mamatay tayo lahat. Musimba ko kapatid. Laro ba? Ito musimba ko, baru tayo mauna. Ayun ang libo pa rin ba? Ito. Walang namatay lang tayo. Ito matay ito na dunay noble cause. Matay na ka stroke, kaya ayo. Amen? Kining mga patyununon na. Ayaw na mong kadlok. Ayaw mong kadlok sa mga politiko. Okay? Lingon ang... dito naman ko sa mga police, sa police station, dito ko. And then sabi ng hepe, Father, we support you. And then the Comelec also said, we support you. And then I will also coordinate to the DILG and then the teachers because they are part of the Kontrabigay. Unya, ang mulampas ay malit o kapalit, apil. Ang kasagaran mapiso ni kini mga leader sa politiko. Hoy. Ya puro baka buok ni adto mo sa pisuhan puro ka buok ang masudit to. Sa ko nang kapahinda. Okay. Lingon din ni si Mayor tumasahon na. Mayor Benjamin Magalo. Yun siya, Mayor of Baguio City. Dini ako, di ka rin. Kung saan kita, it should be factual, based on logic. Because if you never quote
specific prominent person, chismis na niya ito Amen? Puro itong maritis na niya. Ya pare ko maritis, no? Tanaw mo na to. More or less, I quoted, Mayor Benjamin, more or less 50% of a project's funds are pocketed by wicked politicians and their cohorts. More or less 50%. Ito pa, more man. So ito pa muna po 60. Are pocketed by wicked politicians. We need to empower the people of God. Amen? Moral consciousness. Karon, ako silang gina kung doon na naman ako yung mga secret agents, more than 100 na akong secret agents, yan na silang baryo. Ang secret agents, pwede mahimong leader sa politiko. Ay, magsama kay secret man mo. The power of the people. Ako silang ginag, amazing avalanche ako, magkahibo sa tatanan. Ewan mo kay sildoan Uy. Okay, sildo. May man magsuri-suri sila naman siya makuha. Mas patanda rin, bungag singot to na siya. Okay, bungag singot. Kaya ako silang ginag, andam ko magpakamatay para sa avalanche. Ayaw mo ka, kinilakpas na ko. 33 naman si Cristo. Kaya ako 40 naman. Pwede na yun ipatyon yung parian Amen? Amen! Ayaw mo kahadlok. Hadlok mo matay? Di mo matay na ba dito? Kaya yun, namatay, nahugas kong kuran. Paano ka balita na ito? Namatay, nahug sa kong kuran. Dito siya nagkudkod mo sa ito. Patay na. Patay, nanginyog mo! Imagine ka, matay ka, nanginyog mo siya na pagpahig na like warman. Patay, nangihi sa puste. Grounded man ang puste. Kaya mahiling mamatay ito with noble cause. Amen? Ayaw mo kahadlok. Supunin ka pa din. May feelings na nagawa. People's power. Ayaw mo kalimot kung sa kagamanan kita. Karong leksyon, isang way mo palit ninyo, kinahanglan mo butang ka. Kaya mauna ang pagpadayag sa ating kahong. Amen? The spirit of democracy. Ayaw na mo papalit. Amen? Pero napalit mo itong may election. Ikaw na ba? Ito na yung isang. Ikaw, napalit ka? Ikaw, sis. Pwede ka, hindi mo mapalit. Ikaw na Napalit ko, sir. Napalit? Okay na. Karon, magpapalit pa kayo. Piso na ka. Ikaw na Napalit? Wow. Awal na labot eh. Sa UQ, may pinag. Ikaw, tayo? Ay, pinag very good. Isang bitaron pa. Hindi nag-ilong-ilong na skillet. Napalit ka, Brad? Wala, ikaw na Perfect palita. Ikaw na yung nanawat na Nahilap naman, 1K. Huwag mong gibaligya itong nason sa 1K, no? Pili nag-video. Wala. Wala ka sungko, no? Yan ikaw na huwag kang palit. Ikaw, te, napalit ka? Pero parang tigong na ka. Kaya wala na. Sa States na yun. Ikaw, napalit ka? Pila kayo mong palit? Pila? Diyos mo, anak ko lang ko pag-ari. Kanya, ganitang pads ito na napalit. Pila pa? Pila yung dapat ko na yung issue na Munta ka parihan mo. Ikaw, sis. Napalit. So, ganun yung napalit, no? Ay, yung kining katikisim na ito karoon, matindog na ta. Hindi mo ibaligya. So, sabi ninyo, dito sa Canada, ako bangkod, 2 years, almost 2 years na dito. Na-shock siya. Kasi duha ka anak. Kasi sila dito, upat na sila. Duha niya ka anak. Na-shock siya. Nakadawat siya og subsidy from the government para sa duha niya ka anak, $3,000. I-convert na to piso, 262,000 pesos. So pagkaanindog di ay kung matarong ugda ang kwarta sa atong gobyerno. Amen? Ay kung kita nga nalinig karon magkahiusa kay ako kada adlaw ako manlok jud usa na akong katlukan ang Ginoo. Wag na manlok siya wa. Hindi pang gipangyawaan. Amen. God is good all the time. Napagpakan atong Ginoo. Wala ko i-share ninyo ron, no? Kasi naman itong ako naki-share ninyo nasa libro ni Father Sikia. In case of emergency, unsa may itong buhatan? Ano po yung gagawin natin kung merong mga process in case of emergency? Yung mga kapatid natin, mga family circle natin, anong gawin natin? So kanina, nagbigay tayo ng catechism the all morning po. Nagsakripisyo yung team natin for God.
skepticism. Because knowledge is power. Yan ang sabi ni Francis Bacon. Ang sabi ni Francis Bacon? Knowledge! Ulit. Ulit pa rin. Kung wala knowledge. Kilikili power. So, kaya na, dagdagan natin yung ating kaalaman. Palawakin natin ating kaalaman araw-araw. Kaya na, yung vision ko sa mga Catholic Faith Defender, magtayo tayo ng library sa kanila. Kung meron kayong mga aklat doon, mga referensya, mga encyclopedia, dalhin nyo dito. Hindi nyo ba yung binabasa? Yan ang vision ko. And then, pangalawang library, magtayo din ako for that deliverance and exorcism. Library po yan. Dahil hindi ko gusto na yung mga kasamaan ko ay tumigil sa pagbasa. Sabi ni St. Augustine, read. Pangalawa, read. Pangatlo, read in order to lead. Paano mo mag-guide yung mga tao? Wala ka ng panahon sa pagbasa. Kung wala ka ng panahon sa pagbasa, nasira na yung mata mo, makinig ka na lang. Amen? So, how about in cases of emergency? Sabi ni Pastor Consideration, at sabi ni Father Winston Cavani sa aklat niya, ito yung isi-share ko sa inyo. When a priest encounters casually a case that needs his immediate attention, kaya hindi exorcist, ha? Good. Kung may binyag, may pari. Totoo, hindi. Kung may confession, may pari. Totoo, hindi. Kung may confirmation, may pari. Kung may kasal, may celebrate pa mga pare. Totoo, hindi. Kung may possess, saan na ang mga pare? Nagtatago. Totoo, hindi. So, anong sinasabi nila dito? Pwede yung mga pare, in case of emergency, and he does not possess the required mandate to perform a solemn exorcism. Kung hindi siya, ina-appoint ng obispo. He is only to use the immediately available salutary means to help the afflicted. At his disposal are spiritual liberation prayers, minor exorcism prayers, and the exorcism prayer of Pope Leo XIII. Special blessings, use of sacramentals, holy and exorcised water, pwede niya gamitin yung salutary prayer, or intercessory prayer, liberation prayer, yung aklat ni Father Sikia. Hindi siya maggamit ng solemn exorcism prayer or public prayer. Hindi naman siya na-appoint ng obispo. Pero pwede niya gamitin yung nabili ninyo ng mga itim na aklat, yung blue na aklat, in case of emergency. The prayer of the Holy Rosary and the chaplet of the Divine Mercy have been proven to be very helpful in curbing the activity of the unclean spirits as well. Paano ito pa? Hindi naman kami pare. May family members namin na possess. Hindi ako prepared, spiritually prepared. Pero unang-una, wala namang emergency dyan. No? Kaya na, yung exercise ko ngayon, mga 3 lang, may meeting ako ngayon, alas 5, with the politicians. Tinatawag natin sila. Dahil mahal ko yung mga politicians. No? As a priest, as a shepherd, I need to guide them. Morally. Dahil biktima din sila. Dahil hindi naman kayo tatanggap kapag, hindi naman kayo bubuto kapag wala kayong matanggap. Yung maraming karamihan sa atin. Totoo, hindi. Hindi man mo agi ang pinta. Kung may padango. Totoo, hindi. So, paano ito? Kung may family members tayo, hinaharas ng demonyo, pwede ba ako mag-deliverance? Yes, pwede. Lalo-lalo na kapag na-educate ka. Why? Because you are baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, may tatawag sa akin, Father, pwede deliverance mo yung ano ko, nandito kami sa ospital. So, hindi ako pupunta dyan, may chaplain naman dyan. I am not the center of healing, but Jesus. Ano? I am not the center of healing. I am not the center of liberation, but Jesus. Jesus is present everywhere. Father Darwin is limited. Totoo hindi. Kung nandito ako sa office ko, wala ako doon sa kumbento. Kung nandun ako sa kumbento, wala ako dito. Because I am limited. But God is Emmanuel. God is with us wherever we go. Amen? Amen. Kasama natin ang Diyos. At pakpakan ng Diyos. Kanang inyong sakit ron, Lord, thank you, Lord. Masakit na dito. It is a purification. Not only a purification, but a sanctification as well. Embrace your illness. Pagpunta mo dito, hindi pa pinagaling ng Diyos. Mag-complain ka na. Yate, nagtog dito ang maayo. Wag yung kumayo. Nagtog ka ron.
Pangging panos, likod ang akong sakit. Embrace your suffering. Embrace your illnesses. By embracing it, it is a wonderful ministry. It is called the ministry of suffering. Amen? Amen. Kung pagaling ka niya, walang yun. Bonus lang yan. Yung healing, yung liberation, bonus lang yan. Pero the essence why you are here is conversion. So araw-araw na kayo magrunusaryo, prayers, confession. Buong pamilya na nangungumpisa. Alam nyo, isa sa mga highlight ko sa mga politiko mamaya, not only a spiritual solution, not only a moral solution, but a legal one. Iba pilang gusto sila eh. Una, moral action, kailangan ko mag-catechize araw-araw. Pangalawa, yung mga tao, catechize ko. So, kung wala akong schedule, doon ako sa bukid. Yung mga magsasaka doon, nag-catechize ako. Huwag nung ipabili yung buto, mapaisot ako. Because we have citizens arrest. Ano yung citizens arrest? Pwede kayo maka-aristo kapag nakita niyo yung leader na bigay ng pera. Videohan niyo. And then, hulihin mo. With your mga dalawa o tatlo na mga testigo. Makulong yan. It is a criminal offense. Citizens arrest ang tawag yan. Pero hindi alam ng mga tao yan. Ngayon, alam niyo na. It is a warrantless arrest. Ano? Warrantless arrest. Hindi na kailangan. Nakita mo na criminal case pala yun. Yung ipagbili mo yung buto mo, it is a criminal case. Naging criminal ka. And then, yung nagbigay sa'yo, pwede mo hulihin. Videohan mo, dapat may testigo ka sa pag... Na-consumated talaga, natanggap mo. And then, may nag-video sa pagtanggap mo. And then, testify tayo na itong leader na ito, dahil binibili kami. Okay? People's power. Nakalimutan natin yan. Grabe, no? Kung magkaisa tayo, sabi ko sa mga parokyano ko, ang ganda ng Valencia. Ang Valencia ang pinakamaganda sa buong Bohol. Magsimula nga lang ako dito sa Valencia. Dito ako pinadala sa Diyos eh. Saan taga-Father? Nasaan ako? Nandito lang. Taga saan? Taga-amin lang. Sa Patagbilaran. Taga-Tagbilaran. And then, let us stand. Kung na-influence ng Diyos ang buong mundo sa 12 apostles lang, higit pa tayo sa 12 apostles na yun. Amen? Amen! So, yan mga kapatid. Una, moral solution, yung katikisip sa mga tao. So, lahat, kahit minsan ang patay, moral katikisip ako sa politics, political ethics. Kung pwede pa, maging secret agent ko yung patay. Hindi na pwede. Patay na yun. No? And then, spiritual solution, spiritual action. I-invite ko yung mga politiko, you should receive the sacrament of confession. Paano mo mabago yung lungsod natin? Hindi ka na nang-umpisa na. The grace of God is in the sacrament. Pati nga ako, nangangailangan ng biyaya, nangangailangan ng grasya, kayo pa. Diba? And then, exercise ko po yung buong Valencia this coming first Saturday. Isolin exercise ko. The spirit of corruption of the politicians. The spirit of corruption of the people of Valencia, I command you in the name of Jesus of Nazareth. You need to exorcise the town, the whole town of Valencia. And then the legal action, ipapriso ka. Nagkapapriso, tuloy na laro ito ba? So yan, legal action, moral action, yan ang i-present ko sa kinamamayan. Yung isang partido pa ngayong hapon. Sa sunod na linggo, yung isa namang partido. Nasa gitna ako eh. Wala akong pinamuran. Hindi ako panatik sa mga politika. Panatik ako sa pag-ibig ko sa parokyano ko. Amen? Yan lang po. Dahil iniibig natin ang Diyos. So patuloy tayo. Father, kung ako lang Father, mag-isa Father. So, paano to? And then may hinaharas na family members. Pwede ba ako mag-deliverance? Pwede. As long as you practice cares. Ano ito, Father? Kung wala akong, in case of emergency, walang emergency dyan. No? Kailangan, yung prayer, yung mga sacramentals, pwede natin magamit. Yung oil, yung water. Alam nyo, last week, nagmisa ako sa isang bahay na merong nagpakamatay. Sabi ko, to spot na ito ng demonyo yung bahay mo.
merong nag-abort, example, abortion. Live-in, maraming nag-live-in sa bahay na yan. Yan, tourist spot ng demonyo yan. Merong nagpapilikwakal, yung lugar. Tourist spot ng demonyo yan. So, ano gawin natin? Sabi ko sa kanila, dahil may nag-suicide yung anak mo, mag-exercise ako after the mass. Pag-exercise ko, hindi pa ako nag-exercise. Nag-bless pa ako ng tubig kasi sumigaw na, na-possess na ang 6 ka mga tao. Nandun, family members nila. Ang dalawa, hindi family members nila, mga ex na nagpakamatay. God, triangle. Patayin ko na lang yung sarili ko para wala nang pamay-ari sa akin. Wala na makaangkon sa kuha. Ganun siya, kuya. Tugihan man itong nakiko. Kaya yung dalawang ex niya, yung kasintahan niya, puro nag-react during exorcism. During blessing lang. Just imagine how powerful the prayer of the church. No? Grabe yung power ng simbahan, no? Ako ay na-amaze talaga sa simbahan hanggang ngayon. Very amazed. Full of amazement sa simbahan natin. At sana iibigin natin yung simbahan natin. Bakit? Ito ay katang ni Cristo. Wala nang iba pa. No? So, dahil, anong oras na? Exactly 2, magsimula ako for solemn exorcism. And then, after that, lahat kayo po ay makatanggap ng prayer of liberation. Lahat kayo po. And then, after sa prayer of liberation, with the help of our team, natapos na, huwag kayong magmadali. Okay? Huwag kayong magmadali. Dahil sabi ng lolo na inaanuan ko, Father, magmamadali ka. Huwag kang magmadali. Hindi na ang nagmamadali, hindi na makauwi. Ang nagmamadali, hindi na makauwi. Meron bang nagmamadali ngayon? Na makauwi kaya. Hindi mo makauwi. Mga quarter to 2, mag-bless ako sa sacramentals. Natuloy lang ako dahil hindi ko matapos ito. Kapag no? So ito lang ilang pahina. Ministering to non-believers, non-Christians, and non-Catholics, pwede ba? Itong ministering ito, pwede bang mag-minister tayo sa non-believers, non-Christians, and non-Catholics? Yes. Oh, yes. Tama yan. Dahil meron tayong batas, Caritas Suprema Lex. Anong batas? Caritas Suprema Lex. Love is the supreme law. Grabe yung pag-ibig. Bakit tayo maka-accommodate ng non-believers, non-Christians, non-Catholics? Because the supreme law is love. No. And God is love. Deus Caritas est. Yan ang unang encyclical letter ni Pope Benedict XVI. Patuloy tayo. Is the principle that is guide the exorcists in helping non-believers, non-Christians, and non-Catholics in the exercise of the ministry of spiritual liberation and exorcism. Pasensya na kayo, nagbabasa ako. Dahil gusto ko na yung isi-share ko sa inyo, hindi galing sa akin. No? Yung mga karanasan ko, i-insert ko na lang. Para, presented yung topic ko na isi-share ko sa inyo. Highlight ko dito is, maka-minister na tayo sa mga family circles natin. Yes, even the non-Catholics na, pwede natin na-share yung sacramentals. At sa mga exorcists, pwede din. Sabi dito, patuloy tayo. The fact that they have approached the church. The fact, na they have approached the church. Lumapit sila sa simbahan. For solace and healing should be taken as a sign from God that grace is available to them as well. Yung pagpunta nila sa inyo, no? Kahit nag-live-in pa yun, it is a grace already. Yeah. And then continue to guide them through catechism. Ano pa yung dapat nila? I-prepare. Hindi natin i-reject sila. It is the sign, it is a concrete sign from God that grace is available to them as well. Then our God is Catholic. Anong kalugan ng Catholic? For all. Universal. Anong kalugan ng Catholic? For all. Noong isang araw, nag-dialogue kami ni Pastor Elder Ismail Bahinting. Back to Hebrew kami. Nag-Hebrew na siya. No? Back to Israel kami dahil galing sa Israel yung kaligtasan, hindi galing sa Roma. Dahil tayo ay Roman Catholic, di ba? So, ang
kaligtasan ay galing sa Israel, hindi galing sa Roma. Pero yung sa inyo, galing sa Roma. Sabi ko, balik Israel pala. Ano bang pangalan ng congregation ninyo na tinayo mo? Hebraic Faith. Ito yung pangalan ng iglesia. Hebraic Faith, Worshippers of Yahweh. Yun ang simbahan niya. Tinanong ko, kailan ito na itayo mo? 2007 pa. Okay. Then sabi mo, balik tayo sa Israel. Ngayon, ano connection mo sa Israel? Taga dito lang ka sa Mangga? Taga Mangga ka. Paano? Geographical connection. Paano ka na-connect? Hindi ka nakapunta doon. Di ba? Anong tawag doon sa argumento niya? Fallacy of imaginary conclusion. Ang tawag pala yung conclusion ni Pastor Bayente? Fallacy of imaginary conclusion. Ano yung imaginary? Nag-imagine ka lang ba? Tayo, hindi talaga. Pwede mag-imagine, pero with factual data, with historical data, with scientific data, with empirical data. Wow! Bodies of evidences nasa simbahang Katoliko. Example, si Pope Francis, ka-266 na Papa, makatrace yan. Pabalik kay Pedro. Yan. So bakit may authority tayo? Makatrace tayo kay Pedro. With historical data. Siya wala. Atras tayo ng 2006. Wala pang Hebraic Faith. Anong tawag dyan? Fallacy of imaginary conclusion. Ang ating init yun fallacy. Hindi naman tayo nag-imagine. May historical facts tayo. May empirical entities tayo. May scientific evidence tayo. May biblical foundation tayo. Amazing. Bigyan natin ng papuri ang ating simbahan, mga kapatid. So, yan mga kapatid, that although it is vital, take note ha, although it is vital that they have faith in Jesus Christ, kailangan nga may pananampalataya sila sa Panginoon, pero wala silang pananampalataya, yung iba lumapit sa atin, may Muslim lumapit sa atin, gumaling, pinagaling ng Diyos. Ano nagpakasal sila? Sino nagkasal? Ako. Grabe, no? Although it is vital that they have faith in Jesus Christ for their situation, it is the church that supplies what is lacking in their faith. Kaya kulang pa yung pananampalataya nyo, na pumunta kayo dito, Ecclesia Supplet. Ano? Ecclesia Supplet. Ano yung Ecclesia Supplet? It is the church that supplies what is lacking in their faith. Ecclesia Supplet. Grabe, no? Yan. Kahit kulang pa yung pananampalataya mo, may Ecclesia Supplet. The church supplies the lacking of our faith. Bigyan natin papuri ang simbahan natin. Wala nang ibang simbahan ng gano'n. Patuloy tayo. Nagbabasa lang ako ha. So that by showing the concern of the church for them, they may be led to faith. No? Pastoral care. Kaya na, welcome tayo kahit sino pa kayo. No? Isang kinasa pa ka. When they have been liberated, it will, therefore, be the best opportunity to lead them to a deeper relationship with the Lord Jesus Christ and His church. Relationship to Christ and His church. Hindi lang relationship sa Panginoon, pati na sa Kanyang inang simbahan. Okay? If the afflicted is not a validly baptized Christian, kung hindi siya, yung bautismo niya ay hindi valid, anong gawin natin? If he approaches a Catholic exorcist, the person must abjure all falsehood, heresy, and schism. They must profess their faith in Jesus Christ. It is commended that the minor exorcism with the anointings using the oil of catechumens be done. Solemn exorcism can be performed if needed. So, ang exorcist na mag-decide. So, ngayon, ang exercise natin, 3 lang. Dahil, yun na, ang dapat ay exercise. Hindi naman kayo lahat possess. Hindi naman kayo lahat sinapian. Huwag kayong nagilip na sana. Nasapian ako kayo. How I wish, no? Na madimulyuhan ako ngayon. At, mamaya sa prayer of liberation, may mag-react. Hindi ko alam kung ilan, kung isang araw ay meron. Na last Sunday. So from Thursday to Sunday, yun ang ating open sa ating office. 8 a.m., dapat nandito na kayo. Yun yung pare na kasama natin ngayon. Ngayon, isa lang.
Dalawa? Sa morning, dalawa. Salamat po. And then, ang ibibigay namin sa inyo, ang sacrament talaga. Because sacrament is Jesus. Pumunta kami sa San Isidro Bohol, may lumapit sa akin. Isang lalaki, sabi niya, Father, gumaling po ako. Alam mo, Father, pagpunta mo last year dito, tinapitan mo ako. Ang sabi mo lang, go to the sacrament. Pinatouch ko lang yung ulo niya. Sabi ko sa kanya, matagal ka na bang hindi lang umpisan? Nakakasalanan mo ay pagsisihan mo. And then, receive Jesus kung maaari every day. The Eucharist. Eucharist is greater than Father Darwin. It is Jesus. His divinity, His humanity is present in the ordinary bread and wine. Sabi? So yung mga may sakit dito, araw-araw kayo magsamba. Ha? At sabi niya, Father, gumaling ako. Hindi, tumapit ako sa parish priest ko, nagpakumpisal siya sa akin. Nag-receive ako ng communion. Alam mo, Father, gumaan yung pakiramdam ko. Sa paglapit ko sa sacrament. Yan ang tagalan ko. Go to the sacrament. It is instituted by Jesus Christ. It is not instituted by Father Darwin. It is a sacrament of healing. All priests are healers. Bigyan natin ng papuri ang ating mga kapatid. Hindi naman ako ang nagpakumpisal sa kanya. Hindi naman ako ang nagbigay ng Eucharist sa kanya. Yung pari niya. Kung alam lang ito ng mga Katoliko, yung simbahan natin every Sunday, matraffic yan. Bakit hindi yan na-traffic? Na-traffic buwangan. Ay na-traffic diskuhan. So, I hope you will be falling in love with the sacraments. Ang ibibigay namin sa inyo sa pagpunta dito, hindi sa aming sarili, kundi ang sakramento. Si Kristo mismo. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? God is good! All the time! Ano naman kung yung ginagawa na, no? Kung God is good, grabe. All the time, celebrate. God is good! All the time! Despite sa atong mga sakit ron, we have 1,000 reasons to celebrate. Amen? Nako'y kanta rin, kataon na ba natin? English kayo eh. Bless the Lord, my soul. Tama mo man, right? Tama mo man eh? Bless the Lord. 10,000 reasons. Kung nga, minsan na sakit mo, doon na tayo 10,000 reasons to celebrate life. Pila? 10,000 reasons. More than that. Sakto na. Kanta tabi? Kanta ta ha? Ako kung saguan eh. Nakalipay mo. 10,000 reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. All my soul. Oh my soul, worship Your holy name. Mabaan tabi? Magkakapila ta. 1, 2, 3, go. Bless the Lord, oh my soul, Oh my soul. oh my soul, Worship His holy name. worship His holy. Louder! Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Atong hinayang ka nun eh. Bless The Lord, oh my soul, oh my soul, worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. kamu na ikiwas ano ha? Nagpinda at yun. Sweeto gaya. Lindot ka kayo. Ano ninyo kung naman sa kaguol, sing a praise of songs. Okay? Amos kaluya, sing. Praise to the Lord. Ako itudlo ninyo. Naikanta ni Paan sa pito ng tingnan. You are here because you are here because God you are here because we're here because I'm here. You are here because you are here because we I am here because you're
are here because we are here. We are here because God's here. God's here. That's why we are here. That's why you are here. That's why I am here. Halika na ba? I'm here because you're here. Because we are here. Because God's here. God's here. That's why we are here. That's why you are here. That's why I am here. Amen! Amen. Oh, ganun. Ano gising, Father? So mag-bless na ko ninyo niya. Uy, ako'y Bible. Ako yata ninyo. Kato na mga tubag. Sa akong panguntanan. Di malam ni kabuok. Diyan pasalamatan ni Architect Socrates Ocana. Uy, naghatag na to. Mag-bless lang po una. Kaya ito i-bless daan. Diyan ako ihatag ninyo. Kato na po makatubag. Kung ito maminaw, ay ito. Katawad. Diyan mag-bless ko daan ha. Ang inyong i-open, ang inyo lang tubig. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, you creature of salt, I purge you evil by the living God, by the true God, and with the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its untruthfulness. Be now purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine in the goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and a soul from evil spirit, through Jesus Christ, our Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exercise salt. At sana nakikinig kayo sa catechism kanina. Sunod natin yung bless yung tubig ninyo. You creature of God, water, I purge you of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth, and exalt him, together with his holy angels, in the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O God, who for man's salvation, those descends wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever, and sprinkles in the homes of the faithful. Be it cleansed and delivered from harm, with such homes enjoy spirit of goodness and air of peace, freed from painful and hideous names by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them, that worldly envy banished, so that you may possess the well-being deceit, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Jesus Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you. And with your spirit. Author of invincible strength, and King of incomparable in power, ever the glorious triumphant twine or restrain the force of the adversary, who overcome the fierceness of different enemies, be violently put them down, hostile influences, prostrate and press them, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the Jewish sweetness, forever to sprinkle in your name. May devil's infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen? Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcised water because of the ritual of the church. Not because of me, but because of the rituals of the church. Sunod, yung olive oil ninyo. Huwag nyo lang i-open. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, and cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks, and machinations, be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind, till he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead in the world by far. O Lord, heed my prayer,
and let my cry be heard by you. The Lord be with you. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service acknowledge with precious regard, favorably, and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anoint the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. God, to pray that those who will use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all the wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visiting for man, made in your image, and redeemed with Jesus' blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent through Christ, O Lord. Amen. Sunod natin i-bless ang candles ninyo, incense, rosaries, Benedictine cross, Benedictine needles, sacred images of the angels, sacred images of the saints, sacred images of Mama Mary, sacred images of God, bells, handbooks, scapulars, and really all religious items. General blessing po ang susunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a reputed and terrible weapon against the attacks of the evil man and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the affected your peace and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever this kept. When clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ your Son be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ our Son, our Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise, sacramentals na po. And then, ibibigay ko itong, mga Bible. Na-bless na natin ito, ha? Pwede ba yung pare mag-deliverance? Yes. Dali. Ang unang mo aray rin, may makagawan. Congratulations. Isa man, sis? Pwede, dili? Father, ulitin pa. Pwede ba pare mag-deliverance? Yes. Very good. Ang inyong family members, pwede ba ka mong mag-deliverance? Yes! Dali, doon. Uy, sabi ka, uy. Kadawa kami ng 2,000. Sunod! Kung sa may requirement, ano maka-deliverance ka? Dali na! Hold. Sabay? Kasal. Apil na kasal. Sabay lain. Okay, apil na kasal. Okay. Sabay lain. Dali doon. Ito, ginagawa may galing na ako sa to. Ito yung gisinggit. Cheers! Dali! Asa, dali. Ako na makato. Very good. Cheers. Makalimot sa cheers. Lagi. Pero kunin nyo ng balihon ng cares, scare. Wala din ang kakadeliverance kay scare na ka. Usa na lang. Sunod. Pwede ba na ito ma-exercise ang mga non-Catholic? Yes! Doon! Saan man ka na eh. Akala lang mo na yan? Nay, ka na yun. Hindi mo na nay. Scapular. Ito, apil o. Nagpalaro ba ka? Lalo ko yung nanay na. Isa pa may Edison, pang signatory sa lato, dispute na namin, kasapasa, mga santos na to. So, alay lang Benedictine na inspiration na sa Benedictine Middle, no? Ika na sa Canada in town, may pangakal na kayo inyo. Isold sa inyong pitaka na, inapil na ito bless. Saint Christopher. So, ngayon, magsisimula na tayo, ha? Mamaya, after sa, makinig kayo, mamaya, after sa prayer of liberation, maghintay kayo dahil lalabas ako, mag-anointing of the sick ako, and then mag-anointing of senses. Okay, magmadali, ha? Dahil ang magmadali, hindi na yung luto yung sabi niya sa akin. So, sana na-inspire kayo ngayon. And then, keep in touch lang kayo sa tutungol punto dahil lagi tayo nagla-live doon. Subscribe kayo sa YouTube channel natin. Yun lang sa Facebook page natin. And then, pakikiusap po, nakikipag-usap ako sa, ngayon po nyo, nagtok ako sa inyo kasing-kasing,
yung team natin ay hindi na nagtatrabaho. Yung mga deliverance ministers natin, focus na yung buhay nila dito. At yung mga donation ninyo, yan ang yun ang pagtutunguhan sa mga donation ninyo. And then, pambayad sa ating kurente, and then, pagkasulin allowance natin sa mga pare na tumutulong sa atin. Nung una, ako lang mag-isa. Nakulaps ako sa CR. No? Dahil ako lang magpakumpisal, lahat, magsagawa ng deliverance, mag-exercise. Alas 10 na ako sa gabi makauwi sa kumbento. Then nakulaps ako dun sa, nag-CR ko. No? Doon ako natutulog sa CR. No? Nakulaps. No? Dahil sa, na-exhausted ako sa trabahong ito. Pasalamat tayo sa mga kasama nating pare. Nandito, 3 sila. 2 kanina, meron namang dumating. Bigyan natin ng papuri yung mga kasamahan natin ng pare. Salamat po. And then, sa mga kapatid sa mga kaparian na tumutulong sa atin. And then, bigay na natin ng 1.2 hectare. Hindi tayo natuloy sa balilihan. At hindi mo yung mag-overtime talaga. Yung kaaway natin. Pero kahit hindi tayo natuloy sa balilihan, meron naman ng 1 hectare yung sa balilihan. Pero, may nagbigay ngayon na 1.2. Doon na tayo tutuloy doon. At sana matuloy na talaga. No? Sa pag-uwi ninyo, ay magtayo tayo ng magandang ng chapel para ma-accommodate na kayo. Hindi maganda yung lugar natin. Pasensya na kayo. For temporary na po ito, nag-rent po tayo dito. At by the way, yung mga religious items na nakabil ninyo, tinutulong din natin sa charity. Merong 25 scholars po na tinutulungan dyan. At meron din mga seminaryan, pero yung mga seminaryan kinukuha natin sa public account natin sa Facebook page natin. So yung mga pinadala ninyo through Facebook and Gcash, tinutulong natin sa mga seminaryan. Dahil kung mamatay si Father Darwin, may papalit. No? Baka mamatay na ako ngayong taong ito, may papalit. Amen? Huwag kayong matakot mamatay. No? Mas mahiling mamatay ka na doon ay double cost. Amen? Mamatay ka na stroke na o ilabay na. Ano ba? Sana all. Sana masaya. So, yan o. And then, tumutulong din tayo sa isang Catholic school sa Old Sagay na muntik nang i-close. So, magpadala tayo ng 25,900 every month po. So, yun po, yung binibigay ninyo, binibigay din namin sa grabe. Pero kung wala kayong pera naman, wala kayong apiki kaayo, ipagdasal nyo lang kami. Yan po ang pinaka-importante. Pagdasal nyo kami na malusog yung mga katawan sa team natin, lalo-lalo na yung ministry, dahil kaaway natin yung demonyo, araw-araw po humingi kami ng dasal. Yun po ang pinaka-importante sa amin. Amen? Okay lang ba kayo na magdasal para sa amin? Isang Our Father, isang Hail Mary, para wala nang hindi na makahinder yung kaaway natin. Maganda, no? Kami din nagdasal sa inyo, kayo din nagdasal sa amin. And then, siguro, dahil nagbigay ng si Bishop, positive sign, siguro December, simulan na natin yung yung St. Michael, yung mga light materials na siguro muna, dahil reshuffling na this coming June. Ang mga light materials lang muna ang gagawin natin doon. And then, pwede kayo magbigay ng isang halublak. Pwede na light materials. Basta mga light materials ang gagawin natin doon. No? But for the meantime. And then, ay nagpapaalam na ako sa bishop. And then, sabi ni bishop, sige. And then, mag-usap pa kami ulit. No? Yan ang project natin this coming next year. Dahil magsagawa tayo ng dormitory sa mga malayo, meron silang matutulugan. If lila po. Kung wala kayong matutulugan, and then in the future, meron din akong hinihingi sa Panginoon na charity. Yung charity na ito na maraming mga buang sorry, sa ko na akong i-coordinate ang Mother Teresa Foundation na maari sila. No? May napatag kining yutak. Sa may yutak, pwede mo donate para anak. Kaya ito silang i-gather, pakanoon ng tarong. Nga katupong at punon ilang pagkakita. Kaya na po mapag-buang naman sila. Kaya pagbuang, kaya nagkinig ko. So, sumiling tambong mo rin ang katikisip. Nabuang naman. So, in the future, time pa na. Unang sunato kay step by step ka. Na-realize naman na ito, 17 seminarians ang tinutulungan natin ngayon. No? So, kahit 5 lang ang mapari dyan, okay na ako. No? Mabinyo ng uban, okay na ko. No? Walang 5, or 2 lang anak. Mupadayon sa mission ni Cristo, di tayo na kayong ginawa. Amen? Amen? And then mamaya lalabas ako for anointing of the sick, anointing of senses.
And hindi na po patuloy mag-deliverance sa bahay ninyo as long as you practice cares. Maniwala kayo. Maniwala ang Diyos sa inyo. Kung kayo walang tiwala sa inyong sarili na, natatakot kami, Father eh. Kaya continue to listen sa mga previous talks ko, then marami kayong matutunan. And then, araw-araw po, nagbabasa po tayo, nagsasabi para sa inyo, para marami ako ma-share sa inyo. Apologetics, spiritual warfare, political ethics, para meron tayong ma-share sa mga tao. To guide them, to inspire them, and to liberate them from this corrupt society. Amen? Amen. So, magsimula na tayo. Tatawagin na yung mga pangalan ninyo, ha? And then, mapasok ako doon. Dito ako mag-exercise. Kung may sisigaw, huwag kayong tatakbo. Hahabulin nila kayo. At magsimula na tayo. Wala nang mag-video during sa, after sa toko. And then, kung magsimula na tayo for prayer of liberation, may mag-react. Then, last Sunday, may higit sa 6 po ang nag-react. Higit sa 6. So, pinagbabawalan natin na magsimula na tayo. Huwag kayong matakot. Kapag may sisigaw yung katabi mo, huwag kang matakot. No? Sigawan mo na. Dahil kung simula na tayo, tatakot sila. Lalo-lalo na kapag may mag-react ngayon sa isoling exercise. No? Last Sunday, may evening exercise ako na isang meron siyang orasyon sa pagbara, may orasyon sa pagkulang, may orasyon sa pagtusok, marami siyang mga orasyon. At hindi na siya makatulog. Nung in-exercise natin, dahil PDE siya, nung in-exercise natin, grabe yung reaction niya. No? Ngayong linggong ito, isolin ko din siya, soling exorcism. Hindi yan madali eh. And then sila, as a family, magsagawa din sila ng private deliverance. So, ako at sila, and then counseling. Then meron tayong mga doktor at mga family and life na magsagawa ng counseling and processing. So, connected po ito sa family and life apostolate. Dahil yung harassment ng demonyo ay nagsimula sa pamilya talaga. Yung trauma ng mga anak, and then kung ma-reconcile yung mga anak at mga tatay, nanay, maganda ng pamilya. No? Dahil tinutorture tayo ng mga demonyo sa away natin. Balihang away niya sa mabasa. Tusga. Ang yawa lagi na. Masupot yan. So, magsimula na tayo ha. Mamaya lalabas ako. Dahil tatawagin yung mga pangalan mo, ninyo lahat. After sa pagtawag ng pangalan nyo, lalabas ako for anointing of senses and anointing of the sick. Okay? Subos ko.